Nakahanda na rin ang lungsod ng Davao para sa pagdating ni Japan Prime Minister Shinzo Abe roon. Tiniyak ng lungsod ng pagtutok sa mga lugar na daraanad ng leader ng Japan at ng kanyang delegasyon. May ulat si Rocky Ignacio mula Davao City Live. Rocky! Maraming salamat, Cathy Aljo. Inaabangan na ng mga Davaoeños ang pagdating sa Davao City ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Samantala, inaasahan naman magkasabay na haharap sina Pangulong Rodrigo Duterte at Prime Minister Abe sa grupong negosyante bukas. Narito ang report. Na sa mga lansangan ng watawat ng Pilipinas at Japan kabilang sa mga paghahanda para sa kauna-unahang pagbisita sa Davao City ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe na nasa bansa para sa 2 araw na state visit. Handa na ang Davao City para sa pagdating ni Prime Minister Abe ngayong gabi sa pakikipagtulungan ng President Security Group at ng Philippine National Police. Nakatutok na ang Public Safety and Security Command Center sa mga pangunahing lansangan ng Metro Davao, partikular na ang mga lugar na daraanan ng leader ng Japan at delegasyon. Ayon kay Brigadier General Benito de Leon, bagamat wala naman direktang banta sa seguridad, pinaigting pa rin ang paglalatag ng kahandaan. I do not foresee any direct threat to the visit of the visiting Prime Minister of Japan, even with the forthcoming ASEAN launching of the chairmanship of the Philippines dito sa Davao City. Wala din akong nakikitang direct threat. Bagamat halos buong umaga ang leader ng Japan sa Davao sa Biyernes, siksik pa rin ang schedule nito. Magkasamang haharap sina Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Abe sa mga negosyante sa Davao City bukas. Sinabi naman ni Davao City Police Chief Michael John Dubria nasa Alert Level 3 o heightened o full alert ang PNP. Bagamat hindi dapat umiral ang checkpoint, exceptional case and security situation para tiyakin ang kaayusan ng state visit kasama ng ASEAN Summit at ang Miss Universe pageant. Mataas ang alert level upang hindi maulit ang bombing incident ng nakaraang taon. Pinaghahandaan rin ang posibleng diversionary actions mula sa banta sa labas ng Davao City katulad ng Cotabato. Lahat anya ng hakbang kasama ng clearing sa mga kalsada para hindi na rin magdulot ng trapiko o posibleng magamit sa banta ng kaayusan. In particular, kay Prime Minister Abe is wala naman. But then for the general activity, the circumstances where our President is from Davao City, yung mga considerations sa ganon. So, at saka naging victim na rin ang Davao City ng bombing last September. So, talagang mataas yung aming alert level. Yung kapulisan natin is naka-deploy and regularly conducting checkpoints, even though, di ba, sinabi na bawal na mag-checkpoints, but then sa amin is exceptional case. Yung Davao City naman is an exceptional region because the regions surrounding us, mga Cotabato region, yung Maguindanao. Magkakaroon rin ng pagkakataon ng asawa at iba pang delegado na mabisita ang Mintal Cemetery sa Barangay Mintal na nauna na itinuring na Little Tokyo Pre-War Philippines. Nakahimlay sa Mintal Cemetery ang ilang Japanese veterans, pamilya at kamag-anak. Tinawag na Mintal na kumikilala sa kasaysayan at kultura ng dalawang bansa. Nagmula ito sa dating indigenous tribe leader na si Dato Intal at Japanese leader na si Mishiro. Si Abe ang ikawalong leader ng Japan na nagsagawa ng state visit sa Pilipinas. Ito ang ikatlong pagkakataon na bumisita si Abe sa bansa. Una noong December 2006 ASEAN Summit na kinailangan nitong bumalik sa Tokyo matapos makansela ang summit dahil sa bagyong Senyang. January 2007 ang bumalik ito sa Cebu para sa pagpapatuloy ng ASEAN Summit. Nauna na nga sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibayo pang lalakas ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Davao City. Okay, maraming salamat, Rocky Ignacio.